Pinakamahirap na lugar o probinsya sa Pilipinas? Mr. D. Number 15, Cotabato o dating North Cotabato. Ito isang probinsyang nasa puso ng Mindanao. Kilala ito sa malawak na lupain, agrikultura, saging, mais, palay, rubber at iba pang produktong pangkabuhayan. Pero kahit mayaman sa lupa, marami pa ring pamilya ritong hirap makaahon. Isa sa dahilan ay ang pagiging agricultural ng ekonomiya. Kapag ang kabuhayan ay nakadepende sa ani, malaking epekto ng tagtuyot, bagyo, presyo ng produkto at gastos sa abono. Kapag bumagsak ang presyo ng mais o palay, damay na ang buong pamilya. May mga lugar din sa Cotabato na malayo sa sentro ng serbisyo. Ibig sabihin, mas mahirap makapunta sa ospital, paaralan, palengke o opisina ng gobyerno. Kaya ang simpleng biyahe, minsan, nagiging dagdag gastos na mabigat para sa mahihirap na pamilya. Number 14, Samar or Western Samar. Ito isa sa mga probinsyang madalas tamaan ng kahirapan dahil sa kombinasyon ng heograpiya, kalamidad at limitadong industriya. Bahagi ito ng Eastern Visayas, isang rehiyon na madalas daanan ng malalakas na bagyo mula sa Pacific Ocean. Kapag binayo ng bagyo ang isang lugar, hindi lang bahay ang nasisira. Nasisira rin ang bangka, palayan, nyugan, paaralan, tulay at negosyo. At kapag mahirap ng pamilya bago pa dumating ang kalamidad, mas mahirap makabangon pagkatapos. Marami ring barangay sa Samar ang malalayo at may hamon sa transportasyon. Kapag malayo ang kalsada, mas mahal ang pagdala ng produkto sa bayan. Kapag mahal ang transportasyon, lumiliit ang kita ng magsasaka at mangingisda. Pero hindi dapat puro negatibong tingin sa Samar ha. Meron itong napakagandang natural attractions gaya ng caves, waterfalls, rivers at coastal areas. Kung maayos na mapalago ang turismo, infrastructure at disaster resilience, pwede maging malaking source ng trabaho ang likas na ganda ng Samar. Number 13, Mountain Province. Madalas pumapasok sa isip ang malamig na klima, terraces, kultura ng kordillera at magagandang tanawin. Pero dahil bundok ang terrain, mas mahal at mas mahirap ang delivery ng basic services. Sa mga lugar na mountainous, hindi simple ang paggawa ng kalsada. Mas mahal ang construction, mas delikado ang landslide at mas matagal ang biyahe. Kapag ang isang komunidad ilang oras mula sa bayan, apektado ang presyo ng bilihin, access sa ospital at oportunidad sa trabaho. Marami ring residente ang umaasa sa farming, gulay, kape at iba pang highland crops ang kabuhayan. Pero kapag bumagsak ang farm gate price o kapag nasira ang daan dahil sa ulan, bumababa agad ang kita nila. Ang magandang side dito, mataas ang cultural value ng Mountain Province. Malakas ang community identity at may potensyal sa ecotourism at heritage tourism. Kung mapoprotekta ng kultura at kalikasan habang lumalago ang kabuhayan, mas magiging sustainable ang pag-angat ng lugar. Number 12, Lanao del Norte. Ito'y may strategic location sa Northern Mindanao. May access ito sa iligan, coastal trade at agriculture at fishing. Pero kahit may potensyal, marami pa ring pamilya ang nakakaranas ng kahirapan lalo na sa mga lugar na malayo sa sentro. Ang kabuhayan dito ay halo-halo. Agrikultura, pangingisda, maliit na negosyo at trabaho sa serbisyo. Pero hindi lahat may pantay na access sa puhunan, training at market. Kapag ang produkto ay binenta lang sa mababang presyo, hindi sapat ang kita para sa edukasyon, pagkain at gamot. May mga communities din na apekto ng conflict history sa Mindanao. Kahit may mga lugar na tahimik at umuunlad ang dating epekto ng kaguluhan pwede mag-iwan ng kulang na investment, kulang na infrastruktura at limitadong trabaho. Pero hindi nawawalang pag-asa ha kapag napalakas ang peace building, education, livelihood at connection sa merkado, malaki ang chance na marami pang pamilya sa Lanao del Norte ang makakaangat. Number 11, Eastern Samar. Isa sa unang nasasalubong ng mga bagyo mula Pacific Ocean kaya hindi nakakapagtaka na isa ito sa mga probinsyang matagal nang nahihirapan sa poverty indicators. Kapag lagi kang nasa path ng bagyo, paulit-ulit ang gastos sa pagkukumpuni.
Isang taon, maayos ang bahay. Sunod na taon, sira na naman. Isang ani, maganda. Sunod na bagyo, wiped out ang tanim. Ganyan kabigat ang cycle ng disaster poverty. Marami ring pamilya rito umaasa sa niyog, pangingisda at small-scale agriculture. Kapag mababang presyo ng kopra o limitadong access sa malaking merkado, maliit ang kita kahit buong araw ka magtrabaho. Pero, sa Eastern Samar, it's located with blessed beaches and islands and surfing spots at historical sites ha. Kung mapapalakas ang climate-resilient infrastructure, tourism at value-added coconut products, pwedeng mabawasan ang pag-asa sa iisang kabuhayan lamang. Number 10. Agusan del Sur. Ito'y malawak, luntian at mayaman sa natural resources. Kilala ito sa agriculture, forestry at biodiversity. Pero dahil malaki ang land area at marami ang rural communities, malaking hamon ang pagdala ng serbisyo sa lahat. Maraming pamilya ang umaasa sa farming. Kapag agricultural ang income, malaking usapin ang access sa kalsada, patubig, farm equipment at buyer. Kung walang direct market, napipilitan ng farmer na ibenta sa mababang presyo. May mga indigenous communities din sa Agusan del Sur na kailangang bigyan ng maayos at sensitibong serbisyo. Edukasyon, healthcare, livelihood at protection sa ancestral domains. Ang unique fact dito, ang Agusan Marsh ay isa sa pinakamahalagang wetland ecosystem sa bansa. Ibig sabihin, hindi lang kabuhayan ang nakataya rito, pati environmental protection. Kapag tama ang balance ng development at conservation, pwedeng umangat ang kabuhayan ng hindi sinisira ang kalikasan. Number 9. Siquijor. Medyo kakaiba ang Siquijor sa listahang ito dahil sa mga pinakahuling datos. Hindi ito kabilang sa pinakamataas na poverty grouping sa mga nakaraang resulta, pero isinama natin ito dahil nasa listahang basehan at dahil mahalagang pag-usapan ang hamon ng maliliit na isla. Ang Siquijor ay kilala sa turismo, beaches, diving spots, waterfalls at folklore. Pero bilang island province, may natural challenge ito. Ang transportasyon. Kapag umaasa ka lang sa ferry, mas sensitibo ang presyo ng goods, construction materials at supply. Sa maliit na isla, limitado rin ang land area para sa malalaking industriya. Kaya madalas nakasandal sa tourism, small businesses, farming, fishing at remittances ang ekonomiya. Ang magandang balita, Siquijor has strong tourism potential. Kapag naging maayos ang sustainable tourism, waste management, transport access at local enterprise support, mas maraming trabaho ang pwedeng malikha nang hindi nasisira ang charm ng isla. Number 8. Zamboanga del Norte. Ito'y isa sa mga probinsyang madalas lumitaw sa usapin ng matataas na poverty incidence. Ang mga nakaraang resulta ng PSA grouping, kabilang ito sa mga nasa highest poverty group based on poverty incidence among families. Isa sa challenges dito ay geography at access. Malawak ang probinsya, may coastal and inland communities at hindi lahat malapit sa growth centers. Kapag mahirap ang transportasyon, mas mahirap dalhin ang produkto sa mas magandang market. Agriculture at fishing ang pangunahing kabuhayan sa maraming lugar, pero kulang ang cold storages, processing at farm-to-market roads. Bumababa ang kita ng producers. Pero may pag-asa pa! Ang Zamboanga del Nandyan ang potensyal sa fisheries, coconut, rubber, tourism at local trade. Kapag mas napalakas ang peace and order, infrastructure at negosyo, mas makikita ang tunay na lakas ng probinsya. Number 7. Sultan Kudarat. Ito'y may malawak na lupain at matibay na agricultural base. Kilala ito sa palay, mais, kape, oil palm at iba pang produkto. Pero gaya ng maraming agricultural provinces, hindi automatic na yumayaman ang mga nagtatanim. Bakit? Dahil kung ang farmer walang sariling storage, walang processing at walang direct buyer, kadalasan nasa middleman ang mas malaking kita. Dagdag pang gasto sa abono, krudo, transportasyon at utang.
May mga upland communities din sa Sultan Kudarat na mas malayo sa services. Kapag mahirap ang daan, mas mahal ang edukasyon at healthcare dahil kailangan pang bumiyahe ng malayo. Pero ang Sultan Kudarat ay may malaking potensyal sa high-value crops at agro-processing. Kapag naproseso locally ang kape, mais, prutas at iba pang ani, mas tataas ang value at mas lalaki ang kita ng lokal na komunidad. Number 6. Bukidnon. It is one of the most important agricultural provinces in the Philippines. Dito nang gagaling ang mga raming produkto, pinya, mais, saging, sugarcane, gulay at livestock. Pero kahit food basket ang tingin dito, maraming pamilya pa rin ang hirap. Ito ang malaking lesson. Hindi porket maraming pagkain ng probinsya, ibig sabihin mataas ang kita ng lahat. Minsan ang lupa nasa malalaking plantations, habang ang ordinaryong manggagawa daily wage earner lamang. May mga upland at indigenous communities din na kailangang bigyan ng mas maayos na access sa edukasyon, health services at livelihood. Kapag malayo ang komunidad, mas mabagal ang pag-abot ng oportunidad. Pero napakalaki ng potensyal ng Bukidnon. Malakas ito sa agribusiness, tourism, renewable energy at education. Kung mas magiging inclusive ang development, pwedeng makinabang hindi lang malalaking kumpanya, kundi pati maliliit na magsasaka at manggagawa. Number 5. Maguindanao. Ito'y isa sa mga lugar na matagal nang konektado sa usaping kahirapan, conflict, displacement at underdevelopment. Sa pinakahuling PSA data, nasa mataas na poverty grouping pa rin ang Maguindanao areas. Hindi simpleng mahirap lang ang kwento rito. Malalim ang dahilan. Decades of conflict, political instability, kulang na infrastructures, at maraming pamilyang ilang beses nang lumilikas dahil sa gulo o sakuna. Kapag ang isang pamilya napipilitang lumikas, nawawala ang trabaho, tanim, gamit sa bahay at minsan pati school records ng bata. Kaya ang kahirapan dito hindi lang tungkol sa pera, tungkol din sa disrupted life. Pero may malaking pagbabago ring nangyari sa BARMM. May mga bagong programa para sa peace, governance at infrastructure. Kung magtuloy-tuloy ang kapayapaan at maayos na pamamahala, malaking chance na makabawi ang Maguindanao. Number 4. Northern Samar. Isa pang probinsya sa Eastern Visayas na matagal nang hinahamon ng kahirapan. Malapit ito sa Pacific side kaya exposed din sa bagyo, malalakas na ulan at pinsala sa kabuhayan. Pangingisda, farming at small trade ang kabuhayan ng maraming pamilya dito. Pero kapag sira ang daan o malayo ang barangay, mas mahirap makapasok sa mas malalaking merkado. Kung limitado ang trabaho, maraming kabataan ang napipilitang umalis para maghanap ng opportunities. Ang isa pang hamon education access. Kapag mahirap ang pamilya, minsan ang bata tumutulong sa kabuhayan imbis na makapag-focus sa pag-aaral. Dito nagsisimula ang cycle. Mababang kita, kulang na edukasyon, limitadong trabaho, at balik ulit sa kahirapan. Pero may potensyal din naman talaga ang Northern Samar. Islands, caves, beaches at marine resources. Kapag napagsama-sama, okay din at malaking potensyal na magkaroon ng trabaho ang mga tao. Number 3. Sarangani. Kilala sa dagat, tuna industry, beaches at cultural diversity. Katabi nito ang General Santos City, isang major tuna hub. Pero sa kabila ng malakas na economic activity sa paligid, marami pa rin komunidad sa Sarangani ang mahirap. Bakit? Dahil hindi pantay ang access sa opportunity. May coastal communities na umaasa sa pangingisda pero apektado ng presyo ng gasolina, panahon at access sa cold storage. May upland areas din na malayo sa serbisyo at trabaho. May indigenous community sa Sarangani na may sariling kultura at pangangailangan. Mahalaga na ang development dito ay hindi lang basta project, kundi may respeto sa kultura, lupa at kabuhayan ng mga communities. Ang strength ng Sarangani ay location at natural resources. Kung mas mapapalakas ang inclusive tourism, fisheries support,
education at livelihood training. Mas maraming pamilya ang pwedeng makasabay sa pag-unlad ng rehiyon. At number 2, Sulu. Ito'y isa sa pinakamasayang lugar sa Pilipinas. Mayaman ito sa kultura, maritime trade history at identity ng Tausug people. Pero matagal din itong naapektuhan ng conflict, security issues at isolation. Dahil island province ang Sulu, malaking hamon ng transportation. Kapag mahal at mahirap ang biyahe, tumataas ang presyo ng bilihin at bumabagal ang negosyo. Kapag limitado naman ang investor confidence dahil sa security perception, talagang kukunti ang trabaho. Marami ring pamilyang umaasa sa pangingisda, seaweed farming at small trade. Pero kung kulang ang processing facilities at market access, mababa ang kita kahit mataas ang pagod. Dapat din tandaan, DFAM, na hindi poverty ang buong identity ng Sulu. Ito ay lugar ng matapang na kultura, magagandang isla at matibay na community. Kapag mas naging stable ang peace and order dito, education, healthcare at transport system, pwedeng lumakas ng gusto ang ekonomiya nito. And at number 1, Lanao del Sur. Dahil matagal ito naging simbolo ng matinding kahirapan sa ilang poverty statistics, lalo na sa mga nakaraang taon. Pero mahalagang linawin ang pinakahuling PSA grouping, hindi na ito ang nasa highest poverty group gaya ng dati. Ibig sabihin may pagbabago sa datos at kailangang maging maingat sa pagsasabi ng pinakamahirap. Okay? Pero kahit bumuti ang ilang indicators, hindi ibig sabihin tapos na ang problema. Ang Lanao del Sur matagal nang naapektuhan ng conflict, lalo na sa Marawi Siege noong 2017. Ang ganitong pangyayari ay hindi lang sumisira ng gusali, sinisira nitong negosyo, bahay, school life, mental health at kabuhayan ng libu-libong pamilya. Marami ring lugar ang nangangailangan ng mas matibay na infrastructures, trabaho, edukasyon at investment. Kapag ang kabataan ay may akses sa dekalidad na paaralan at ligtas na community, mas malaki ang chance na makaalis sa cycle of poverty. Pero ang Lanao del Sur ay hindi dapat tingnan sa kahirapan lamang. Mayaman ito sa Maranao culture, art, okir designs, brassware, cuisine, at strong community identity. Ang Lake Lanao ay isa ring sa pinakamahalagang lawas sa Pilipinas. Kung peace, governance, infrastructure at education ang magtuloy-tuloy, ang lugar na dating kilala sa kahirapan pwedeng maging simbolo ng pagbangon. Kaya ayan, DFAM, ang 15 na lugar na naghihirap. Tandaan, ang kahirapan ay hindi simpleng kakulangan sa pera. Minsan ito'y resulta ng bagyo, gulo, layo sa merkado, kakulangan sa kalsada, mababang presyo ng ani at oportunidad na hindi umaabot sa pinakamalayong barangay. Hindi tayo dito para mang-discriminate, okay, DFAM? At kung nagustuhan nyo ang ating video for today, please just comment, yes, 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 and bangon, bangon, bangon! At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D. Kasi masayang matuto. The end! Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!